Annyeong Army! Welcome to another episode of 7 Units Euphoria. Abangtan Army! Di ba kasi yung hirap sabay pag-online eh. Kaya nga. Hello! Tagal namin nawala. This is August D. This is Jen. Diane, nakalimutan yung top pangalan. Nakakalimutan yung mga username mo. And I am Kim Sok Jen. Balik na tayo kay Jin. Dahil na lang. Kami, jowa ni Yunggi. Forever. Well, we're back and we're on our third season. Yes, This is season 3. Alam niyo kung bakit? Tumawid na kami ng season 3 kasi nung July, first anniversary ng podcast. Tapos, hello! Wala kaming upload! Yay! Ang galing, di ba? Sipag namin. Masipag kasi sa ibang bagay. Dami kasi Ang daming ganap. Yeah, nung July. But, ayun, hindi kami nakapag-upload ng kahit isang episode. But, yeah. So, eto na. Kanina lang, din-decide na, okay, this is the first episode for our third season. And sana magtuloy-tuloy na ulit na every week. Every week ng episode, sisikapin na natin yun because we can do online. So, hello. We can do online nas biglang after 2 weeks wala na naman ako. Oo nga eh. So, nanawagan po kami sa mga gustong mag-guest. Pwede kayong mag-guest para kapag may wala sa amin. Pwede kayong papalit. Yes. Yeah, announce naman na further details later on. So, anyways, this is our first episode for season 3 and we have our song from Jimin. Yes. Bagong-bagong album. Yes, bagong-bagong album. Nakapakinig na po ba lahat? Nakapag-stream na ba lahat? Kahit super late na yung review or topic natin, pero at least yun pa rin yung latest. So, i-post natin. Party sa cafe nung 9. Yes, super saya nun. Kahit na kamunti, pero with Yumi. Tulog yung diwa ko habang nagsa-stream party kayo doon. Tulog yung diwa ko ganyan. Pagising ko, tapos na yung event nila. Ako nga, humakulang ako doon. Buti na may naabutan pa akong pa-poster ni Yumi. Hello, Yumi. Oo nga. Ay, dapat pala sinama natin si Yumi next time. Oh, ang dami niyang ganap. Busy-busy ang ganap. Dami niyang ganap. Nakikita ko ang kanyang mga TikToks. Anyways, yes, Tami. Yes, anyways. So, moving forward, moving on sa ating podcast. So, introduction to the song. So, yun nga, ang ating song for the day ay Who, and it's the title track of Jimin's second solo album. So, this song talks about yearning for someone he hasn't found yet. And a deeper connection that exists like a faded love. So, like... yeah. So, second solo album. Kami ako na-discuss pala sabihin ko. Char. Muse. Oo nga, no. Yan. Muse yung pangalan po ng second solo album. And yes. So, sa song na to ay basically, he's talking about his muse na hindi pa niya nami-meet talaga. Yeah. The search for. Kaya parang kaya Esmeralda din, di ba? Di ba yung Esmeralda ay nagkakamali parang imaginary flower ng tama po ba? Yun din. May connection siya doon. Parang yung sabi nila na parang something na may yearning something. May connection din sa di ba sa The Truth Untold? Yeah, Truth Untold. Yeah. So, yan. Anyway. So, ayun. Mga pag-ibig. Usapang pag-ibig na naman yata at ang ating ang hirap yung ang hirap yung jowang-jowa si Jimin dun sa kanta. Tapos para ako, wala ako sa mood jumawa ngayon. So, well, feeling ko naman, itong song na ito ay pang sa akin. Wow! Ay, jowang-jowa ka na rin ba ngayon, Jen? Yes, natin. Kaya siguro may question para kay Jen. Saktong ikaw magbabasa. Mali kayo, hindi pala ito magbabasa. Gusto ba magpalito question? Hindi, okay lang. Okay, anyway, let's play a part of the song. Sige, so pakinggan po natin ang song ni Jimin.
never met, but she's always on my mind. Wanna give her the world and so much more. Who is my heart waiting for? Anyway. Anyway, ito na nga po. Parahan nyo kami sa ka-anyway na. Anyway, naku, favorite expression ko pa man din yun. Yes. So, moving to the discussion points. So, basahin natin yung sa chorus part. We never met, but she's all I see at night. In fairness with the lyrics nito, parang pakinggan mo lang siya ng mga 2 to 3 times, naaalala mo kagad or kaya masabayan. Very catchy naman kasi siya talaga. Yes, correct. Hold your comments dahil meron pa akong may nasa reflection tayo sa dulo. Ay, okay. Sige. Okay. Sorry na. Nauna na naman tayo. Nauna. Third season na po, pero hindi pa rin kami nagbabago. Consistent po kami. Sorry na. Saan kami sa dulo? Oo. Sige na, I want to hear. So, go back. Go back. So, for the chorus, we never met, but she's all I see at night. Never met, but she's always on my mind. Wanna give her the world and so much more. Who is my heart waiting for? Sino ba kasi yan, Jimin? What do you think? Is it about? What do you think? Is it about dreaming of an ideal love, or maybe about wanting something just out of reach? I think ideal love. Yung, kasi parang kasi nga is about yearning din. Parang ganyan. So, I think, yung song, yun yung, ano nga, nilagay ko dito, di ba? Yung, there's a deeper connection that exists like a fated love. So, alam niya na somewhere in the world. Someone is waiting. Yeah, someone is waiting for him or someone, parang may someone meant for him. So, I think this is an idea. Tapos, alam niyo yung parang meron na siyang na-envision na someone for him. Teka nga, nasan ba yun? Ulit. She's all I see at night, never met, but she's always on my mind. So maybe meron siyang idea, girl, na picture na niya. Tapos yung, alam mo yung minamanifest dreaming. Yes. Correct. Na minamanifest and stuff like that. So parang, pero, ang tawag doon, ayun, yung idea, I think this is ideal love. Yung meron na siyang nakikita or may gusto siya for him na sana nakikita na lang mag-meet. So, I think this is an idea. Actually, feeling ko rin, sakto tong topic natin because this month, di ba normally, ang August, alam nila is, ghost month. Pero, tingin ko sa mga manifestation, August is the month of best for manifestation. Lalo daw nung 888. Yeah. Portal is open. Oo. So, kumbaga, parang dito din, ako naman, feeling ko in general, it's not like about love lang or more of what you want to have. Ganon. So, lalo na rin ngayon na siguro nasa season ako ulit ng in-open ko yung dating season ko ulit. So, I make time for dun sa love. Ganyan. Pero, sana all nasa mood na ulit. Kaya nga. Sana all nasa mood na ulit jumawa. Wala. Isa po akong halaman ngayon. Oo. Wala. Ako po nagmamaganda lang. Dahil ganda-gandahan ng peg ko. So, kailangan natin may paglaanan at may paglagyan ng energy na yun. So, ganun. Sige. Meron akong isi-share after. Nag-elaborate ako sa sagot ni Jen. Naka-elaborate sa sagot ni Jen after na go lang. Oh, kasi, tapos ka na ba dyan sa Sige. Go. Sure. Kasi sa akin, yun din naman yung ideal love. And ito yung sinasabi ko nung before tayo nag-start mag-recording na there's this song na Hello mga batang 90s. Alam niyo yung kanta ng Savage Garden na I Knew I Loved You. Yes. I feel like who favorite ko yun dati. Savage Garden. I feel like who is like
who yung kanta before nung sa I Knew I Loved You. Kasi sa I Knew I Loved You, nahanap na niya eh. And sa I Knew I Loved You, nahanap na niya yung feeling niya parang even before kita na-meet, mahal na kita. So, yung who, yung stage or yung period before nun. Before. Yes. Kasi feeling ko, di ba? Parang prequel nun. Feeling ko. Oo nga. Parang may mga ganun yung kanta pa, no? Oo, may mga ganun kanta pa. Pero yun lang yung pinaka-naalala ko as in nung pag napapakinggan ko, parang yun, doon ako nare-remind, although syempre hindi sila parehas ng melody or hindi sila parehas ng tempo kasi very, very, ano bang... yung I Knew I Loved You. O, diba? Parang slow, ano lang siya, ganyan. Alam mo, love talaga yun na kailangan kong kiligin because pero may ganyan akong period. Diba? Sabi ko, kilala ko na siya. Kasi normally, sa akin po, ano ko rin na meron akong times na syempre, nananaginip ako. May mga person, may distinct person, pero di mo naman siya totally kilala or na-meet mo na ba somewhere or something. Minsan yung mga faceless ng mga ano, no? Yung sa panaginip mo, in love kayo, pero hindi mo malala yung mukha niya or what? Or sino siya or something. Ganun. No? Alam nyo, nakaka-curious yung ganun. Yung, bakit ka merong mga napapanaginipan ng mga tao na hindi mo kilala? True. Or sa past life, sorry, alam nyo naman naniniwala ko sa mga past lives. Ganyan. Naniniwala din naman ako dun. Diba? Or yun bang taong yun na napanaginipan mo na hindi mo naman kilala in this lifetime or baka hindi mo palang nakikilala in this lifetime pero baka part siya ng one of your past life. Kasi sobrang weird. You're meant to meet. Or baka you're meant to meet that person pa. Not necessarily someone romantically linked to you. Pero may mga ganun talaga panaginip. Ang weird na mga panaginip eh. Yung subconscious mo parang binubulong sa'yo na, hoy, kilala mo to dati. Oo, correct. So, kaya or makikilala mo na siya soon. Correct. Kaya feeling ko, that feeling ng yung wanting at saka yung feeling na gusto mong in love or to share that energy ng gusto mong ilabas, ina-allocate mo or gusto mo malaman, sino ba yung right person? Tama ba? Right person? Ikaw na ba, sister? Parang kanino ba tong person na to? Who is that person? Who is my heart waiting for? Kanino nga ba? Kasi, babalik ko dun sa, sige, Jen, tuloy lang. Opo. Hindi, yun din. Kasi, recently lang, natatawa ko kasi may mga binabasa ko about soulmates at saka twin flame. So, parang, twin flame. So, parang dun mo rin nga may isip na kahit na may mga ma-meet ka na ibang tao, pero, kumbaga, meron pa rin right person or saktong person for you. Pero naniniwala ba kayo na yung right person or one that's destined for you, palagi ba yun na may chance na ma-meet mo in this lifetime? Or may chance na hindi? Yun nga eh. Diba? Oo. Pero naniniwala ba yun na palaging nagkakatotoo yun? I mean, totoo merong destined para sa'yo, pero mamimit, lagi ba, at all times ba, namimit ng isa't isa, yung mga, namimit ng mga tao nakatadhana sa isa't isa, yung nakatadhana sa kanila. Pero feeling ko, not at all times. Ako naman, sa tingin ko po, we could meet, pero not necessarily, it's in the romantic way. Yeah, oo. Ako, twin flame ko si Jamie. Gusto ko si Jamie. Twin flame ko. Hindi, meron ako, di ba sa mga delulus natin, alam mo, sorry, napaka-delulo ko, alam niyo yan. Pero sa mga delulus natin, like sa mga bias or sa mga groups, alam niyo yung parang meron kang, yung isipin mo na, twin flame, feeling ko twin flame ko to kapag nag-meet kami. So, yun. Not necessarily nga na romantic. In a romantic way, opo. Pero we could meet them. Pwede. Minsan, feeling ko baka yung best friend ko yung soulmate ko, pero hindi kami romantically involved or gano'n. Kasi kapag ka soulmate, gano'n, di ba? Parang hindi naman siya, soulmate yung lahat. Yes. Like yung family member mo, soulmates yun, gano'n. Parang may deeper connection lang talaga with your soulmates. I mean, people are meant
we're meant to meet people in our lives. Mm-mm. And some people, parang 'di ba, may mga passers-by nga lang na sinasabi, 'di ba? And those passers-by, either they leave you whatever experience or kung ano man na dapat mong ma-experience within in your lifetime. But that doesn't mean na they're meant to stay. So may mga ganung instances lang din. Pero yun, balik ako dun sa ganda-gandahan era ni Jen. Kasi ganda-gandahan era din ako. Or sabi ko, parang ang tagal kong nagpahinga dahil nung nag-pandemic, parang never ako nag-makeup. Ano na yun? Parang, kasi hindi, kasi ano lang yan, parang tama, alam niyo yung minamatch. Feeling ko kasi si Jen, minamatch niya yung energy niya. Dun sa gusto niya, syempre, sinabi na open siya to dating again, right? So ako naman, hindi. So yung sa kanya lang, kay Jen, I think minamatch ni Jen yung energy niya sa gusto niyang ma-manifest. And that's how you manifest things, right? So kung nasa dating apps si Jen, di ba? So yun yung ano niya, like, ano nga yung sinabi ko sa yung affirmation ko nung last time na nagkita tayo eh. If I want something, I'm meant to have it. I am also ready to do my part. So Jen is doing her part because she wants to date again or she wants to meet someone. So ayun, sa akin naman, wala, ganda-ganda lang ako. Not to other person. Yes. But yeah, I want to feel, di ba, lagi natin yung sinasabi, I want to look good because it makes me feel good. And when I feel good, I'm happy. And gusto ko lang na maging masaya. Saka, alam niyo yung I want to show up, kagaya nito, magpa-podcast recording lang, pero nag-makeup talaga ako, guys. Kasi I want to show up as my future self. So, future self ko is someone na, di ba nga, as a content creator, di ba, Jen, alam mo naman yan. So, we can try our best to show up as our best self kapag meron tayong chance, pag merong opportunity. So, this is me showing up as my future self or as my best self. Ito na yung kinaya ng best. Sorry. Ito na yung best. Ito na yung best for today. So, ganun lang. You match your energy kung meron kang gustong i-attract na someone or something in your life. Diba? Which brings us to the next question. Okay. Okay. Dahil na, chikahan talaga natin ang mahaba. So, anyway, so punta tayo sa pre-chorus. Although nauna nga yung chorus, pero anyway, yung pre-chorus. So yung pre-chorus, so many people to see, places to go, we still haven't found hello. So, ang question talaga is, have you ever felt like you're looking for something or someone in your life but haven't found it yet? How do you relate this to this feeling of searching for love or a deep connection? Jen, dahil ikaw ang nasa era ng ngayon. Ng dating. Actually, ito na nga. Chinismis. Pero so, ito na nga. Hindi ba si spell tonight? So, actually, alam niyo yung okay naman, you get to meet the people or a person na feeling mo, okay naman siya. Pero, at the end, parang, eto siya na ba nga? Or parang hindi pa? Alam niyo yun, yung parang, ay, okay siya kausap, pero I don't see myself him as a partner. Alam mo, may advice, meron akong unsolicited advice. Aga, no? Hindi pa tapos si Jen sa kwento niya, may unsolicited advice. Pero yun, hanggang doon na lang. Ayoko na muna i-elaborate for kasi wala pang kilig, ganon. Oo. Or, nandun ba kami, or bibigyan ko ba ng second date or hindi? Parang ganon. So, nandun ako sa part na... So, wala ba sa spark? Oh my gosh, kung sino man ito lalaki. I'm sorry. So sorry. Hello sa'yo. Naging open naman ako sa kanya. Sabi ko, I'm new to this, yung meeting strangers or kaya getting back into the dating industry talaga, ganyan. So, hindi ako sanay ng ganito, ganyan. So, ganon. Though, naman, feeling ko naman, understanding naman siya na, na
naiintindihan niya yung part ko kasi nga parang after a long time of not dating and ngayon lang. Tapos ang ano pa, iba na yung kalakaran kasi feeling ko naging Yun. medyo iba yung kalakaran ngayon. So medyo Mabilis shock ako. mabilis ba? Masyadong mabilis. So medyo na ano tawag doon, na-overwhelm ako dun sa mga nangyayari. Hoy, ano ba? Sabi ko, paano naman ang tagal ko single? 2 years pa lang ako single. Ako naman, simula pa 2018, so 6 years. Tagal na. So talagang 2017. So, ganun. Tagalan kayong dalawa. Tagalan, kaya nga eh. So sabi ko, parang medyo mabilis. So, nandun ako sa, ibibigay ko ba ulit ang sarili ko or handa ba ang sarili ko na masaktan ulit if I try to work this out or not? Kasi parang okay naman ako na single. Parang you're not that much into him. So maybe explore muna. Yeah, kasi ano yun? More choices, more fun. Yes. Yun na nga po. Kaya sabi ko, sige, maybe I would try for a second date. Tingnan namin. Kasi baka nga dahil stranger siya or something. Yeah. Pero hindi ko pa din sure kung siya na nga ba or something. Baka sabi ko, baka masyado nag-overthink na date lang naman, kasal na agad or future na kagad yung nasa isip ko. Oo, kakasimula pa lang nung game, end game agad. Wow. Ganun. Kaya mga tayo sa level 1. Oo. Parang inisip ko, sayang naman yung ganda-gandahan ko. Kung isa lang first try, agad, dun agad. Parang ganun. From your options, Jen. Parang, correct. Bilang sa ating tatlo, ikaw yung nasa game. Nasa game ulit. So maybe explore your options first. Tapos, kung muna isipin yung, siya na ba? Alam mo, feeling ko kasi nape-pressure tayo lalo whenever we think of that. Parang, siya na ba? Diba? Parang masyado natin tungunahan yung mga bagay-bagay. Yes. Paano kung hindi pa pala siya Jen, tapos inisip mo na siya na? Yun nga. Same. Kasi with my ex before, same feeling eh. Yun nga po. Na feeling ko, siya na. Pero at the end, hindi pa rin pala. Parang gano'n. So, yun nga. Sabi nga sa lyric, so many places to see and places to go. So many people to see and places to go. So, mag-date pa daw muna kayo sa iba't ibang lugar. Yes. Correct. Sabi ba, pala dito sa Pilipinas. Try ko bumalik ulit ng Siargao, baka ma-foreigner talaga ang market. Afam talaga pala yung ano. Feeling ko, Jen. Who is my heart waiting for? Afam po. Afam, opo. Nag-aahon sa akin sa kahirapan. Ang babago ng buhay. Yung nasa TikTok, forevermore. Pero yun nga, feeling ko din, with the connection, or hindi pa kasi deeper yung namin, attachment. Kaya siguro. Matagal magkakilala. Nag-chat na kami almost 1 month. Pero before meeting, though until now naman nagkaka-chat, pero hindi na kasing nung conversations, like deeper conversations or maging open ka na. Kasi parang may mga person kasi na kahit stranger sila, kaya mo i-open lahat without filter. MBTI. Yun din. Pero may iba naman na parang it takes time para masabi mo yung or pinifilter mo pa yung pwede mo sabihin or not. Ganyan. Alam mo, kapag pinifilter mo pa, parang hindi, no? Oo. Hindi pa. Oo, kasi careful ka eh. Parang gano'n. Anong MBTI niya? Pero, tatanong ko pala. Kung ano MBTI. Yung latest kong MBTI. Makakuha ka ulit ng test mamaya. Char. Parang, kasi naman, 2 beses akong, tama ba? Nung huling beses na inulit ko, ENFJ pa rin ako. Parang INTP ako nung Teka nga, tanapin ko nga kung meron akong post about it. Parang INTP yung latest ko. Parang maalin INTP, INFP. Anyway. Yeah.
Ayun. Yun. Kayo ba? May chika ba kayo? Oh, yeah, alam nyo na ang dating life ko. As of the recent. Oo nga. So, ito na yung dating update ni Jen. Season 3, episode 1. Mga natin sa mga susunod na episodes. Meron tayong update from Jen. Magsasabaybayan ko kung gusto nyong malaman kung sino ka bang lalaki kang na-meet ni Jen. Magparamdam ka po sa comment section kung sakali napapanood niyo po ito. Section. Kung ginost mo na ako, okay. Tatanggap ko naman. Yung ka ba? Tapos sinumbatan ka, no? Hindi naman ako ng ghost, ikaw. Char! Si Jen. Hindi siya sure. I know. For something maybe, for someone, no. Alam niyo ba yung bida sa How to Get Away with Murder? Parang red carpet yon, tapos dahil kasama niya yung husband niya, tinanong, parang relationship advice to young people. Tapos, ayun, ang sabi niya, sinasabi din daw niya yun sa anak niya. Tapos, ayun nga, ang walang kamatayang love yourself. Tapos parang, kasi lahat naman ng love nagsistem talaga doon. Correct. You're like you create friendships, you create romantic relationships, starting from yung love mo sa sarili mo. So, yun, kaya pa ulit-ulit namin sinasabi yun dito sa podcast na love yourself, and ayun lang. Parang kasi yun eh. Diba? I think nabanggit ko rin to, hindi ko alam kung kanino or basta na when you parang kapag mahal mo yung sarili mo, di ba, you have so much love to give. Ganyan. So yung energy, it's all about, naniniwala kasi talaga ako na this world, everything, everyone, all the connections, everything that's happening is all about the energy that you're giving back. Correct. O yung nag-i-emit sa mundo coming from you. Correct. Because you're a loving person, or if you love yourself, if you have respect for yourself, so gagawin mo sa ibang tao, di ba? So, parang mas magaan ang buhay kapag confident ka sa sarili mo, na alam mo na kamahal-mahal ka. Yun. Correct. Parang before ka maghanap ng love from other people, kailangan ipakita mo sa ibang tao or alam mo sa sarili mo na kamahal-mahal. Correct. Actually, to relate din dyan, di ba sabi ko nga po, ang tagal kong wala sa dating industry. So parang dating industry talaga, dating market. So ngayon, parang dito lang din ko na-realize yung shift ng mga, ang tawag dito, yung may environment na parang dati, because wala akong pakialam with how I look, or kaya naman hindi ako nag-aayos dahil busy ako or something, hindi ko naalagaan yung sarili ko. Talagang stop din yung windows, parang naka-close lahat ng windows, walang pumapasok na guy, walang attraction or anything, ganyan. I do not feel good about myself. Pero, nung nito naman, na nagsabi ko, ay sige, I'll start negative era. Parang lahat nagbukas, na parang may mga nakakapansin na sabi ko, gagawin ko to for myself. I started working out, yun nga, mag-makeup, na ulit ng itsura, ganyan. Tapos, sabi ko, sige, it's for myself kasi nafe-feel good ako. Ngayon, yung people around me started to notice na, wow, miss, parang ang fresh nyo naman, anong something. So, diba? No Army Day. No Army Day. Gabi na fresh pa. Gabi na fresh pa rin, sana all. Kaya, pero actually, before pa nun, kasi di ba napasok ko sa school, so most of my time, nasa school ako. So, yun yung nasasabi ng mga students namin na, miss, grabe, ang nyo ngayon, parang ang blooming, ganyan. So, iniisip nila na meron na akong nakakausap nung time na yon, which is, wala naman totally pa.
So sabi ko, talaga ba? Wow. So nabuboost din yung confidence ko na, okay, kailangan ko nga maging maganda and anything, ganyan. Hanggang sa yun ngayon, sinasabi nyo na rin na kayo na hanggang gabi. Pero in fairness po sa makeup ngayon. Hindi po sponsored. Hindi po sponsored. Pakibulok na lang kung ano yan. Hindi pa sponsor pero willing po kaming Yes, maganda na natin mag-name drop ng brand. Yes. Yung Dazzle Me na talaga, okay po siya. Tsaka yung mga, yun. Setting spray po ng Dazzle Me. Yes, so yung spray ng Dazzle Me hanggang gabi talaga. Saan mo nabili yan, Char? Meron sa SM, pero meron din siya sa Shopee. Parang I think Filipino brand siya. Filipino brand. Kaya okay din. Pero yun nga, parang sabi ko, okay, bukod sa makeup, kailangan mag-skincare na, seryosoin ko na yung skincare at saka yung kinakain at saka yung exercise. Yun. So parang, tapos lalo na, tapos lalo na ngayon, na parang, okay, sige, mag-dating app tayo, tingnan natin kung meron. So, mas lalong na-boost na parang, wow, ang dami naman nagkakaano sa akin. No? Ganda yan. Ganda. Oo. So, parang sa akin pala, sinasabi ko na, okay, I do not need words of affirmation from other people. So, ako na lang, ganda-gandahan ako. Bahala na kayo. Nabanggit ko nga kay Miss Naya, sabi ko, parang baka mainis na sa akin yung mga tao kasi yung story ko, puro ganda-gandahan lang. Na arte-arte ko lang, ganyan. Parang meron akong sinabi kay Jen about sabi niya parang feeling niya naiinis na yung mga tao. Wala naman. Tapos half kebs lang yun, no? Parang, at saka kung may inis man, that's on them. Bakit ba? Kayo, nakikinood lang kayo. Kung hindi niyo gusto nakikita niya ba, edi mag-swipe kayo. Parang ganun. Oo nga. At saka hindi mo rin alam, baka naman sa mga nanonood sa'yo, merong nakaka-inspire. May nai-inspire. Parang, ako din kaya. Correct. And then you post lang whatever makes you feel happy and whatever makes you feel good. You always do you. Ganda ko sa ni Jen, bagay sa'yo ang bang. Glowing ang aura ni Jen. Wait for the note. Mukhang malapit ng ano na? Hindi pa po naliligo. Pero, di-disclose ko lang ngayon. So, hindi ako naligo ngayon at hindi ako nakapag-prepare. Pero, feeling ko naman, parang gusto ko rin kasi nang hindi rin ako laging naka-makeup. Yung gusto mo may natural beauty. Para makahinga yung balat mo. Correct. So, parang sabi ko, okay, kailangan ma-feel good din ako without makeup. Even without makeup. So, kaya inaan ko din na, feeling ko naman maganda. Actually, kung isang araw, ginawa ko yun. Parang nag-post ako ng morning selfie. Mahilig ako hindi kasi ako mag-post ng, madalas pa, hindi mo mahilig. Pero madalas, pag nagpo-post ako ng selfie, it's either kakagising ko lang, tapos may glowing skin. Alam mo yung ganon? Ganon yung mga pinapost kong selfie. Yung bare, as in super just bare. Woke up. Oo, just woke up. Mahilig ako sa mga just woke up look. Hello, I woke up like this. Mga ganon. Or, yung gabi na galing ako sa labas, tapos may makeup. Ganyan yung mga trip kong i-post kapag trip kong mag-post ng selfie. So, ayun. Kaya kapag parang sabi ko, yun talaga yung pagkakaiba ng may makeup siya, walang makeup. At least, hindi. Kasi gusto kong makita ko nag-work yung skincare. So, syempre, pag gumising ka na nakahilamos ka na, so natuyo na yung mukha mo, pero may glow pa din, ibig sabihin, worth it po yung ida-drop ko ba? Naging beauty na po kami ngayon. Beauty vlog. Beauty podcast. Sponsors. Medihil. Dazzle Me. Medihil. Ang mahal niyo po. Sponsor naman po. Ang mahal po. Char. Okay lang yan. Para sa pagbabahal sa sarili. Love yourself pa din talaga. Char. Correct. Ano ba? Yes, Sammy. Anyway. Ano sinagot mo? Char. No, sa sound mo. Sa sound yeah. Okay. Yung sa akin siguro kasi very seasonal, ganon. Like, for example, pag makakapanood ako, like, sa celebrities or like sa friends ko, yung mga wedding, yung mga same day edit nila, ganyan. So, parang kilig na kilig ako, parang, ay, sana ako din, kailan kaya ako?
May mga ganong moments. Pero kasi hindi siya nagtatagal. Kasi mostly, ako kasi nga, seryoso talaga. Tapos na rin yung kilig. Oo. Seryoso ako sa, tinatamad akong lumandi. Hindi talaga. Seryoso. Exactly. Siguro kasi masyado akong nasanay nga na walang jowa. Nasanay na ako na walang jowa yan kasi siguro meron pa rin akong dun sa like yung previous jowa ko na ewan ko, I love my freedom too much, I guess. Ako din. Ayoko kasi nung parang parang siguro if I find someone na like meron ulit na kilig, like bukod kay Yoongi at bukod kay Jongshin. So siguro hindi rin wala sa isip ko yung jowain siya agad or like hindi ako mag-feeling na gusto akong jowain niya. Nasa ganung estado pa ako ngayon ng kasi parang parang friends. Okay ako makipag-friends. Meet new friends, pero like jowa siguro not so much ngayon kasi nga ko dun sa kapag naging magjowa ang dami ng feeling ko ang dami ng nagiging expectations or restrictions and stuff. Parang hindi ako prepared. Diba? Yung kasi parang teka. Kasi andun ako sa na before tayo naging magjowa, I was this person na nai-enjoy ko yung freedom ko. So, kung magjojowa tayo at pipigilan mo ako sa mga ganyang bagay, wag na lang tayo maging magjowa. Alam mo yun? Alam niyo ba si Grace? Si Grace, si Mom si Grace. Tawag doon, sabi niya, parang hindi ko na kung yung topic namin, pero nabanggit yon. Tapos parang, pag jumawa ka, kailangan niyang tanggapin na merong 7 lalaki sa buhay mo. Sabi ko, hindi nga lang 7, 24 sila. Hindi ba? Nung sa akin nga, before, 4 pa lang yun eh. Tapos kung makapagbakod sa akin, I'm like, kahit maglupasay ako sa harap nila, hindi naman nila ako jojowain. So, ano bang pinag-aano mo sa akin na kesyo ganyan-ganyan? So, ayun. Correct. Pero tingin ko rin kasi sometimes we yearn for something na kasi dahil nakikita. So parang meron siyang halong inggit because from the other people na nakikita natin na bakit sila they could get this pero ako kaya kailan or something. Pag nakapanood ako ng mga kailangan ng trigger point or may magti-trigger para ma-feel mo ulit yung ganun. Kasi kahit, sabi ko rin nga, maybe tayo, nasanay tayo maging strong, independent woman for a very long time or a long time, na parang, kaya naman na natin maging mag-isa. Pero sometimes, ako for me, kasi siguro din ako na-open na into the dating, Kasi, minsan, naisip ko na I want someone na makakakadal ko or kaya naman ay may makaka-sweet something, ganyan-ganyan. Yung feeling lang na you're very much appreciated ng hindi lang ikaw. Tama yung ginagawa ni Jen kasi siya, gusto niya talaga, she's actively looking for someone. So, it's just right na you go where the guys are. You go where the guys are. True. Ganyan. Lumalabas ko with your friends, diba? That's how you fish. That's how you fish. I have to go somewhere to fish. Totoo nga yun. Tapos parang, ano nga yun? Ano yung share ni Tami kanina? Parang meron akong ito niya. Bukod dun sa freedom. Parang sa akin kasi yung kilig, ewan ko. Or siguro wala pang kilig cells ulit ngayon. Wala, tulog yung mga kilig cells ko. Tulog yung kilig cells ko din ngayon. Ay, lang sa mga sa mga kinakadeluluhan ko. Same. Sa dilulo. Baka naman. Doon na lang sa dilulo tayo ngayon nabubuhay ng kilig. Pero we wanted... Bakit may masama ba ito? We don't see anything. Wala naman. Wala naman. Pero ako, for example... Ako super active ko magbasa ngayon ng mga AU, si YN. So, syempre, yung mga feeling ko na, okay, ako si YN. At yung kilig mo. Diba? Pag yung maganda kasi yung pagkakasulat naman talaga, parang feel mo yung na-imagine mo talaga yung eksena. So, like, thank you po sa mga AU writers na effective magsulat. Sendling. Ako nga, yung mga POV ko,
Parang sabi ko, pwede na talaga akong sumulat ng dito ng sarili kong AU. Kasi di ba mahilig akong gumawa ng mga Delulu POVs. Oo. Kung pina-follow niyo po ako sa Instagram at saka sa TikTok. And then yung mga Delulu POVs ko. Hello, Stel. Hello, Stel. Pinaubaya na kita kay Dayan. Nagko-cross, na po tayo. Cross universe. Nauna ka naging akin, pero sige, pababaya na kita kay Dayan. Akin? Akin? Nauna siya kay Tavi, but sa akin din ang bagsak niya. Sige, baya by Moira. Oo ba? Hindi na lang ako, parang diba, sa kakadelulo natin, hindi yan tayo nagka-jowa, delulo kasi tayo masyado. So, parang sabi ko, gusto ko lang naman to pa rin yung mga ilang delulus ko. I mean, like, hello, to meet them, to have interactions with them, kasi malay ba naman natin, diba? Meron kayong mga sa totoong buhay, meron kayong mga idols na nakakatuluyan ang fans. Mga ganun, mga mostly K-pop idols. Yung minanifest mo lang na maka-encounter mo, tapos nahawakan mo pa sa sa hitar na humawak. Tapos tingin siya ng tingin. Parang hindi. Opo, ibang group na to. So, syempre, alam niyo naman na si Stella, bias ko sa SB19. Hindi, alam niyo yung parang ako, gumawa ko ng paraan para, kasi gusto ko mag-manifest yung mga kahit man lang yung picture, alam niyo yun, meron ako mga pinapost na Delulu picture lang. So, mahilig ako sa mga Delulu edits na kunwari picture ko with my biases, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, nagkatotoo kay Stel with bonus. So, with bonus talaga. With bonus picture. And ibig ko sabihin, with bonus picture. Tapos yan. Tapos parang, iba rin yung kilig. To parang, slight kwento. Kasi nga, ang dami pa yung moment. Kung ang phone ko ay kagaya ng phone ni Tammy, si Tammy nandun sa taas, ako nasa baba. Yung phone ko po, 4 times lang yung zoom. So parang sabi ko, kita ko pa rin Stel kung ilang beses ko tumingin sa akin. So yes, claim it. Ang dami kong fan cams na, hello, bakit kaya tingin to sa akin? Tsaka pwede naman siyang gumiling na tumitingin sa akin. Pero ginawa niya pati. Stel, why? Meron po siya isang performance. Panindigan mo to. Panindigan mo. Gumiling ka, tapos tumitingin ka sa akin. Marami po akong ebidensya yan sa TikTok at Instagram. Anyways, I think that's it for our... So much for our Delulu. Sorry guys, kasi yun yung biggest win ko so far. Yes. So, yeah, share ko lang na meron talagang paraan para magkakaroon ang mga delulus nyo. It only proves now what your mind can conceive, you can achieve. Yan. Yes. Kaya, share mga delulus natin. Yes, kailangan may action kang gawin. Hello. Kaya nga ako dumadayo ng bansa kasi walang action dito sa Pilipinas Alam niyo lang yung si Tammy. Tammy, huwag kang mag-alala. Itong lipad mo sa Japan in a few weeks. 2 weeks na lang ba? Magkakaroon kayo ganong interaction with Jungshi. Please. Medyo pa-expire na yung kilig ko nung sa Singapore na nag-I love you too. Kaya kailangan ko ng panibago kakikiligan sa sa Osaka. We collect kiligs in whatever way we can because that's how we survive. Anyways, punta na tayo sa song and every reflections. What do you like best about Who? Is it the lyrics, the melody, Jimin's vocal delivery, or something else? Ako, for me, the lyrics. At saka, syempre, yung distinct voice pa rin talaga ni Jimin. Na, alam mo yun, kanina pinag-usapan namin, catchy talaga yung song na parang pakinggan mo lang for 2 to 3 times, mare-recall mo na kagad yung song, tas kaya mo na siyang sabayan. And then, hearing Jimin ulit, parang alam mo na, okay, this is Jimin. Yung signature voice niya talaga na, titinisan ka niya ng kung anumang kaya niyang note. Habang sumasayaw siya ng kaya
Sabi ko, maganda yung song ng Who. Mm-mm. Ako siguro, I like how, kasi alam naman natin hindi sila talaga din ganun ka-confident pa sa English. And I feel like na challenge din talaga niya yung sarili niya by singing like a full song in English. For international fans, right? And the pronunciation, malinaw siya. In fairness. Compared to before's nila, pronunciation with the English. So, alam mong pinag-effortan niya yan. Siguro for others, sabihin na, ang babaw naman, hello, big deal yun sa non-native English speakers. So, alam mong pinag-effortan niya yon. So, yung sa MV, yun nga, ang reaction ko sa MV talaga, yun nga, parang nasabi ko sa kanila before, hindi ko lang siya ma-connect dun sa lyrics. But then again, trend naman na din siya, and siguro masyado lang akong nasanay dun sa BTS MVs, di ba? Yung mga hidden meanings, yung mga although hindi ako personally nagdadissect ng mga theories, nag-aano ng mga ganyan sa MVs. Pero yung teorya ng ibang art. Oo, nakikibasa ko para may intriga ka din talaga na, may ganun pala siyang storya, may ganun siyang hidden meaning. Tapos parang with this MV, parang yun lang na na parang anong connect ng mga lumilipad at nagbabagsakan TV dun sa yun lang siguro yung ko dun na hindi ko ma-connect masyado yung MV. Although, marami dumadaang babae. Marami siyang na-encounter na babae. Pero, yun. Other than that, I like how talaga siya nag-effort siya dun sa English, and I like the choreography, I like this voice. Siyempre, given naman na yan. Jimin yan. Tsaka I think naging focus din talaga yung choreography. Parang naging choreography MV na din siya. Incorporated. Performance. Wala yung storyline. Parang hindi na yung storyline. Pero more of the dance na lang. Performance. Wala. Kasi nga hinahanap pa nga daw niya. Kaya wala storyline. Kaya sayaw na lang muna siya. Wandering around and stuff like that. Tapos yun. Ako ang gusto ko, sobrang catchy niya. Sa sobrang catchy niya, nung first week, after nung release, so yung first week niya, every time, eto talaga, seryoso to, every gising, kumakanta na si Jimmy sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit. May LSS ako malala na, gising ko pa lang, nagbe-play na yung Who sa utak ko. Although meron naman akong ibang, like meron akong, kasi nagsabay talaga yung mga comeback ng mga groups na sinusupport ko. So parang, pero grabe yung Who nasa utak ko. Or siguro kasi favorite ko rin yung acoustic version. In fairness, Miss Dayan, kasi na-notice ko lang din, simula nung lumabas yung Angel, tapos sinundan siya ng Closer Than This, tapos Esmeraldo, and then this one. Parang laging si Jimin din, for me, si Jimin din yung madali kang maka-LSS na song. So parang kada may nire-release mo, ulit-ulit lang siya sa kahit sa isip mo na, siya yung naririnig mo at kakantahin mo. Parang Angel. Kasi yung Angel, naging favorite ko siya for a time. Kasi ang tagal niya na nasa on repeat playlist ko din. Bukod sa Fast and Furious fan kasi ako. Maganda yung song. Tapos, nakakatuwa na napupunta siya sa mga producers and sa team na parang nabibigay sa kanya yung direction na gusto niya. Yeah. Correct. Si JK, ang gusto niya maging pop star. So, okay, nabigay siya yun. And then kay Jimin, parang, yun nga, yung tumatatak nga din. Diba? Pero yung Jimin trademark, yung Jimin effect, or kung paano man natin i-interpret yun, nandun pa rin siya, may tatak Jimin. Kasi nga, napaka-distinct ng boses niya. Kahit siguro, kunwari, sa isang song, merong 10 featured artists, tapos isa dun si Jimin. Ano mo talaga ko siya? Matama agad. Diba? Distinct mo siya Kaya parang, hindi siya pati mahirap gayahin yung boses ni Jimin. Wala pa, may na-encounter na ba kayo? Naka-boses or ka-style ni Jimin? Oo. Yeah. Correct. Kasi compared to Jin,
kay Jin, marami si Jin na nagiging kaboses at some point. Pero for Jimin, oo nga. Kahit si JK di ba? Si JK parang meron ka man parang kaboses ni ganito, ganyan. Okay, Jimin yun. Ang hirap hanapan ng kaboses, crush style, or ano niya. Ilang boses niya talaga. Correct. Hindi pa po sa boses niya. Anyway, so yun, that's what we love about Who and keep streaming. So, and now, ayan na. We're done with our first episode for season 3. And any announcements, Jen? Oh, okay. So, padating na ulit ang September. So, abangan niyo po. For ngayong August, may ganap ba? Wala pa gaano, pero wait for the new, parang with the cafe, we are releasing a new set of, parang we're trying to rebrand our menu. Pero more of, yan, maglalabas na po kami ng mga party packs or kaya for bulk orders na para if ever na group kayo, yan, mas makakasulit. And also with the upcoming na pasukan, so we are creating ng student meals. Budget, yes. Okay. Ganon. Para naman masaya. Sabi naman parang kailangan namin ibahin ng rebranding din yung sa cafe. And then for September naman, most likely birthday na ni Namjoon at saka ni JK. So we'd be having cup sleeves again. Pero on the dates ng birthday nila, and wait for announcement for the birthday party kung paano ba siya mangyayari. Ayun. Yun lang, post. At saka, tutorial, abang-abang lang kayo kasi Korean tutorial lessons or Korean lessons. Hold muna po. Okay lang kayo. Medyo na-hold kami because of some events, ganyan. Or may mga pangyayari. So, medyo na maho-hold muna siya. So, this is yung 7 Lunas Euphoria. We announced it a few weeks ago. 2 weeks ago. Yes. Matutuloy pa rin naman siya, but we just don't know when. Supposedly this month or like September, ganun. But medyo may extend pa. But if ever meron na kaming like fixed date, we'll let you know. Pero yun, abang-abang lang. So may time pa tayo para mag-ipon. Yes, correct. At saka, we encourage you to join us with the Korean lessons kasi lalo na for us, nag-start kami, ako, si Miss Dayan as beginner. Si Miss Tami, madami na yung experience. Yeah. Lagi na puputol. Mas mataas na yung level niya. Pero, we highly encourage at saka and invite you kasi effective siya for us kasi there's a big difference na from the time we started up to now na in a way, hindi pa kami ganun ka-super, for me I'm not super efficient pa na magsalita or ka-fluent, pero we get to understand na just from hearing. Gets mo na yun. Basta ganun. Tawag doon, for those na kagaya ko na matagal na rin na nagsa-self-study, so iba pa rin talaga yung meron kang tutor. Tsaka yung personal, iba rin yun eh. Kasi kami, we tried my online, ganyan. Tapos meron nga akong, even before that, yun nga, nag-aaral ako on my own. Pero iba pa rin kapag ka may teacher ka, kasi nababantayan talaga yung, tsaka nag-guide ka. Nag-guide. Although you can really, kahit naman, halimbawa, may tutor ka, you join the Korean class sa cafe, pwede mo pa rin namang ituloy yung study mo kasi pa rin yan. Maganda pa rin yun. Maganda pa rin na ituloy. Mas maganda. Correct. Mas magandang tuloy-tuloy. Iba lang kapag may accountability person. Accountable person. Oo. Kasi parang sa amin, like kami ni Jen yung classmates, tapos yun nga, ilang months na ba tayo nag-aaral? 5 months or more than. More than. Kasi parang November or December ba tayo nag-start last year? December tayo nag-first meeting, pero parang hindi pa nag-lesson talaga. Parang pa lang. December na yata yung formal lesson, yung official start. Tapos yun, since then, yun nga, nakailang books na kami. Tapos tama nga siya, may accountability kasi. So parang yung small class namin, yung kaming dalawa,
parang accountability group kasi siya na, okay, let's show up. Yung hindi naman sa dahil napipilitan ka, but because we have the commitment na we want to talaga Korean. So, we show up every week, ganyan. Kung meron man kaming conflict sa schedule, we still make time for it. Yeah, correct. Yeah, so abangan nyo na lang yung announcement kung kailan siya magsa-start. We'll give you time to prepare din. So, ayun lang. And, so that's for 7 Lunas Euphoria and Cafe Euphoria. And then for 7 Cosmos Studio, wala naman kami masyadong ganap. But, yung mga, tawag doon, ubusin nyo na yung mga nasa Purple Closet. Please na. Pag muna kayo sa cafe, hindi po siya display. So, nilagyan ko na siya ng price. Ubusin nyo na yung mga nandun. So, na siya, forever on sale na siya. Kasi gusto na namin mawala yung mga naka-display doon para mapalitan na namin ng ibang mga products. And I think that's it. Please like, follow, and subscribe. We're everywhere. Miss yan, i-promote mo na yung fangirling fund. Yeah. Wait, bago yun. 7 Lunas Euphoria, Spotify, YouTube, Instagram. Please follow us. Sisikapin na talaga namin maging masipag. Super na busy lang talaga kami, kapa-fangirl din. Kapa-fangirl din, oo. Sa pagpa-podcast, we'll make time din. And ayun na, yung YouTube namin, kailangan ko na i-upload yung mga old. Sobrang dami naming episodes for upload. So, yun. Thank you sa mga bago nag-subscribe. Nakakatawa. May nag-subscribe talaga. We're also on TikTok, 7 Lunas Euphoria. Basta everywhere, we're 7 Lunas Euphoria. And yun nga, nabanggit ni Jen, I have this digital products shop. It's called Fangirl Funds. So, you can visit my website, fangirlfunds.com. Follow me on Instagram. It's Fangirl Funds. So, let's build our Fangirl Funds together. That's it for this episode. Yes, see you for the next and upcoming episodes pa. Sana meron na tayo ulit na guest sa susunod. Yeah. So, just DM us kung ano yung mga next na songs. For sure, most likely, mga solo songs muna i-focus natin kasi wala pa tayo with Hope Street. Yeah. At saka RPWP. Yes, so calling mga Hobie bias and Namjoon bias. Baka may request, we can accommodate you at gagawin naming episode. Anyways, that's it for this episode. Thank you for joining us sa aming first episode for Season 3. This has been Diane, August D, Mrs. Jin. And Kim Sok Jen. Tami Joan Yugi. Thank you. Join us again for another episode of 7 Lunas Euphoria. Abandoned Army Podcast. Annyeong. Bye.